Ang alamat ng unang ahas. May mag-inang naninirahan sa isang nayon sa Katagalugan. Ang ina na isang byuda ay si Aling Simaat. Ang kanyang anak ay si Masung. Malaki ang pangagatawan ni Masung ngunit sobra itong tamad. Palaasa ito sa ina at basagulero pa. Sa halip makatulong kay Aling Simaat ay nagiging pabigat pa ito sa ina. Ano ka ba naman anak? Sana man lang ay linangin mo ang lupang iniwan ng iyong ama. Sayang lang ang pagpapalaki ko sa iyo. Inuubos mo ang pera sa pag-inom ng alak, ang wika ni Aling Simaat. Pwede ba, tigilan niyo ako? Pagod ako. At huwag ninyong isusumbat sa aking ang ibinibigay na per. Tungkulin niyong bigyan ako ng pera, pabalang nasagot ni Masung. Walang nagawa si Aling Simaat kundi ang tumahimik. Alam niyang walang patutunguhan ang pag-uusap nilang mag-ina dahil sa maling katwiran ng anak. Hindi lang tamad si Masung, ubod pa siya ng tamad. Hirap na ang kanyang ina sa bukod samantalang lagi lang siya nagtulog. Tamad na siya at basagulero pa. Isang araw natulog si Aling Simaat nang bulantangin ng ingay ng pinto. Nakita niya ang humangahos na si Masung. Hinahanap nito ang gulok dahil may kaaway raw. Walang nagawa si Aling Simaat kundi ang sumigaw at humingi ng tulong sa kapitbahay. 6 na lalaki ang natulong para mapigil sa pakikipag-away si Masung. Maraming tao na ang nasaktan ni Masung kapag nagwawala kaya kinatatakutan. Minsan ay umuwing gutom si Masung, wala siyang inabutang pagkain. Galit niyang pinuntahan ang kanyang ina at pabulyaw na tinanong, "Bakit walang pagkain?" "Anak, may sakit ako," paliwanag ni Aling Simaat. "May sakit? O nagasasakit-sakitan? Arte lang iyan. Sige, bumangon kayo riyan at ipaghanda niyo ako ng pagkain." "Anak, parang awa mo na. Ikaw muna ang maghanda ng pagkain mo at hindi ko talaga kaya," naiiyak na sabi ng matanda. "Ako ang magluluto, ano ako, babae?" "Hindi maari. Bumangon kayo at magluto," bulyaw ni Masung sa kasinipa ang ina. Sa kawalang hiya ang inasal ng anak ay hindi na nakapagtimpi si Aling Simaat, walang utang na loob. "Lapastangang anak. Isinusumpa kong ikaw na ubod ng tapang ay gagapang sa lupa, at kailanman ay hindi na makakatayo, sapagkat habang buhay kang gagapang. Mananatili ang iyong kabagsikan at lalo kang katakautan ng tao." Tinawanan lamang ni Masung ang sinabi ni Aling Simaat. Tinalikuran niya ito at nagtungo sa bukid. Naglalak siya nang biglang malugmok. Hindi niya maitayo ang mga paa. Naramdaman niyang unti-unting humahaba at pumapayat ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang mawala ang mga paa at kamay. Lingid sa kanya ay palihim siyang sinusundan ng isang nakaaway, nasaksihan nito ang pagbabago sa katawan ni Masung. Nagdatingan pa ang ibang tao. Nakita nila ang mahabang hayop na gumagapang sa damuhan. Nang makita niya ang mga tao ay umakma siyang manunuklaw. Sa takot ay nagpulasan ng takbo ang mga tao. Magmula noon ay nilayuan na ng mga tao ang damuhang iyon sa takot na matuklaw ni Masung ang taong naging unang ahas. Subscribe now.